Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Yan. Today is December 31, 2025. Ang kahuli-hulihang araw ng taong 2025. At bukas ay panibagong taon na naman. Kaya dalangin ko na sana maayos po tayong lahat. Ayan. Ngayong araw, ang topic po natin ay tungkol sa mga dapat ikonsidera sa pag-uumpisa ng paitloging manok na negosyo or yung tinatawag nating ready to lay o yung RTL. Ayan. So, unang-una, ang mga dapat nating ikonsidera ay dapat meron tayong kapital na pampagawa ng housing. Yan yung unang-una nating gagawin. Ang pagtatayo ng housing. Ngayon, ang housing ay depende sa dami ng ating RTL na ipuput up. Ayan. So, pwedeng 96 heads. So, pwede na siya sa 12 by 12 feet, square. And then, kapag 192, andyan naman na yung sukat, dyan napapasok yung iba't ibang sukat na diniscuss natin. Tingnan nyo na lang po dyan sa title, hanapin nyo. Sukat ng pang 192 heads capacity. Sukat ng 504 capacity. So, lalabas na po dyan sa channel natin. Ayan. So, housing, after ng housing, dapat meron tayong battery cages. Battery cages na paglalagyan ng ating mga manok. At kapag may battery cages na tayo, yung RTL na. Ayan. So, dapat ang RTL na ilalagay natin ay mga quality, tama sa edad, nang sa ganon ay maganda yung ating panimula. Ayan. At kapag kayo ay sa atin may mga available po tayo niyan, gumagawa po tayo ng housing, gumagawa din tayo ng mga battery cages at nag-grow tayo ng mga manok na pang RTL. Ayan. Ngayon, sakaling naka-order na kayo ng mga cages nyo at RTL, dapat bago pa man dumating, lalo na kapag medyo marami-rami yung aalagaan yung RTL, dapat mauna yung ma-install yung cages. Siyempre, mauna yung housing na i-prepare, and then yung battery cages, and lastly, yung ating mga RTL. Ayan. Bago dumating yung mga RTL natin, mas maganda po kung bibili na po kayo ng mga gamot na ipapainom at feeds na kanilang kakainin. Nang sa ganon, pagdating dyan, hindi na po tayo naghahabol. Kampante na po tayo. Ayan. So, ano ba yung mga i-prepare nating mga gamot? Unang-una, mga antibiotics. Antibiotics kagaya ng enrofloxacin, norfloxacin, and then vitamins, yung Vitamin Pro or yung Egg 1000, and then CXD3 para naman to dun sa sakaling tamaan tayo ng malaria. Sakaling tamaan tayo ng malaria. So, yan yung mga i-prepare ninyo at saka feed, syempre. Ayan, at saka yung pamurga. Ayan. So, unang yung gagawin, pagdating ng RTL ninyo, after siyang ma-unload at maikarga sa yung battery cages, mag-antay po kayo ng 1 hour at least. 1 hour para makapagpahinga. And then, pwede nyo na silang painumin at pakainin. And then, after yung sila ay mapakain at mapainom, sa pagdating nila, pwedeng plain water muna yung inyong ipapainom.
And then the following day, 6 a.m., painom kayo ng antibiotics for 3 days. 3 araw na antibiotics yan, 6 to 9 a.m. Ngayon, kung gaano ba karami yung titimplahin ninyo, trial and error po or dagdag bawas. Mag-try muna kayo ng konti, halimbawa isang balde. Ngayon, kung kulang, magdagdag po ulit kayo. Ayan. So, ngayon, halimbawa, nasobrahan nyo naman yung tinimpla ninyo na gamot. So, ipaubos nyo na lang. Sakaling maubos siya ng alas 10, and then after na maubos ng gamot, magpainom na po kayo ng plain water. Ayan. Sakaling kinulang, pwede kayong magtimpla ulit, and then plain water kapag naubos. So, diskarte nyo na po yan. Ayan. So, sa susunod, siguraduhin ninyo, nakabisado nyo na yung amount ng water na titimplahan po ninyo ng gamot. So, ang pagtitimpla po ng gamot ay 5 grams per gallon. Ayan. Kung ito ay powder. Kung liquid naman, liquid form yung inyong gamot, 5 ml per gallon. Ayan. Ganon din yung vitamins at yung CXD3. So, after ng 3 araw na pagpapainom ng antibiotics, isunod nyo yung CXD3. 3 days din po yan. And then after ng CXD3, vitamins po. Pwede yung vitaminsin ng 7 days. And then after 7 days, pwede nyo na silang purgahin. Diskarte nyo na po yan. Pwede ring mauna yung purga, isusunod nyo dun sa CXD3, and then after ng purga, vitamins naman na. Ayan. So, after nyong magawa yung ganyan, vitamins, ulitin nyo ulit, mag-antibiotics po ulit kayo. Kasi po, lalong-lalo na sa mga beginner, yung mga hindi nyo pa gaanong ma-identify yung mga manok na may sipon. Yan, very common po kasi ang sipon sa mga alaga natin. Maya't maya, lalo na yung climate natin, pabago-bago, lalo na ngayon, transition, from mainit, papunta tayo ng malamig. Lalo na ngayon, December, hanggang February, malamig na. So, very prone po sila sa sipon. Ayan, so, after nyong mag-vitamins at nafe-feel nyong parang gusto nyong gamutin or ma-prevent yung kanilang sipon, ibalik nyo po ulit sa antibiotics yung inyong ipapainom. And then, followed by CXD3. And then, vitamins ulit. Yung purga, pag nakapagpurga na po kayo ng isang beses, after 2 weeks, at saka nyo po sila purgahin ulit. Para sakaling may itlog na nakaligtas doon, hindi kasi mamamatay yung itlog sa purga. Not unless na papipisain muna natin siya. So, sakaling nung nagpurga kayo 2 weeks ago, at may itlog doon na naiwan, so, after a few days, magiging bulati ulit yon. And then, bago siya mag-mature, bago siya ulit mag-reproduce, kailangang magpurga ulit kayo para mamatay totally. Ayan, so, ganun po yung, usage nung purga na yan. Ayan, so, after yung magpurga, ng second purga, kasi nagpurga kayo 2 weeks ago, and then nagpurga ulit kayo ngayon, kailan ba ulit? After 6 months. Pero, para sa akin, if necessary, needed. Yan. So, paano natin malalaman kung magpupurga ba tayo o hindi? Sakaling yung production nyo ng itlog ay maganda naman, maayos, mataas yung production rate, para sa akin, no need nyo silang purgahin. Huwag nyo silang pupurgahin kasi kadalasan, kapag pinurga natin yung mga manok, susunod na araw babagsak po ng bahagya yung kanilang production. So, kukunti, mababawasan yung kanilang pangingitlog. So, much better na kung maayos naman silang mangitlog, wag nyo na po silang purgahin. Ayan. Ngayon,
After a year, after 8 months, pwede na ba sila ulit purgahin? Depende para sa akin. Depende kung yung kanilang production ay masyadong bumagsak. So, para sa akin, purgahin nyo na sila. Purgahin nyo sila, and then susunod, antibiotics, and then susunod, CXD3. Nang sa ganon, makondisyon po ulit yung inyong mga manok. Maniwala po kayo sa akin, ang marami tayong cases na ganyan. Bumabagsak yung kanilang production, and then kapag pinurga, biglang tumataas. Kung hindi man siya bumabalik ay basta mararamdaman ninyo, makikita nyo yung pagtaas na naman ng kanilang production. Ayan. And then ang medication program natin, sakaling andun na tayo sa nalagpasan na natin yung stage na kararating lang ng ating mga RTL, ang pagpapainom ng antibiotics ay mas maganda kung i-schedule nyo from day 1 of the month, first day of the month, hanggang 5th day of the month, antibiotics yan. And then 6th day hanggang katapusan, vitamins. Paulit-ulit. So parang ngayon, December 31, alam ko na kanina ang ininom ng mga manok ko sa farm ay vitamins. Bukas, dahil January 1, New Year, January 1 hanggang January 2, 3, 4, and 5, antibiotics po yan. 6 to 9 a.m. January 6 to January 31, vitamins po ulit. So, ganun po para hindi tayo nalilito. So, kahit nasa asan kayo, kahit na sabihin na natin kayo ay bumiyahe, kahit na nag-abroad pa kayo, hindi kayo malilito, hindi kayo mawawala. Na alam ninyo na kung ano yung date, alam ninyo kung ano dapat yung ipapainom. Anytime pwede nyong tawagan yung mga taga-alaga ninyo na ganito yung date ngayon, so ito yung ipainom mo. Ganyan. So, hindi po tayo nawawala. Ayan. So, ganun yung mga natin. Yun yung technique para systematic yung ating pagpapainom ng gamot. Ayan. And then yung sa lighting program naman, pagdating ng RTL ninyo, 16 weeks yan. Minsan pa nga mas maaga na dumarating. So wag kayong mababother na madilim sila, ganyan, hindi kaya sila lalamukin, kakagatin ng lamok dahil madilim, ganyan. Yung iba pa nga tinatanong kung maglalagay daw sila ng katol. So, wag po kayong mag-alala sa kagat ng lamok. Makagat man ng lamok yung mga manok ninyo, protected naman sila nung CXD3. So, kaya nga tayo magpapainom nun eh. Kasi, iba yung lamok dito sa amin, pagdating dyan sa inyo, iba na naman. So, possible na carrier ng malaria yung mga lamok na kakagat dyan. Kaya tayo magpapainom ng CXD3. Ayan. So, wag kayong nababother kapag malamok. Ang importante, painumin sila ng CXD3. Ayan. No need na lagyan ng katol or lagyan ng mosquito net yung paligid ng inyong housing. Sikreto lang talaga dyan, CXD3. Ayan. So, pagdating ng RTL ninyo, sakaling dumating yan ng gabi, diniliver namin yan halimbawa ng 7 p.m., 8 p.m., magdamag yung pailawan, yung mga manok ninyo. Sindin nyo yung ilaw sa housing. Nang sa ganon, yung manok, ma-familiarize muna sila sa lugar. Hindi sila gaanong ma-stress. Okay? Kasi parang tao yan. Parang blindfold ka, dinala ka sa isang lugar, and then biglang inalis yung blindfold mo, pero madilim pa rin. Parang nakaka-stress, So, ganun yung gawin ninyo. Pero, sa susunod na gabi, huwag nyo na silang pailawan. Diretso yan hanggang sa sila ay mag 23 weeks na edad. Sa edad na 23 weeks. Ngayon, sakaling dumating yung manok ninyo ng umaga, baka tanungin ninyo kung pailawan nyo ba kinagabihan. No need na po. Kasi nung diniliver yan ng umaga, let's say sabihin nyo na 8 a.m.,
yung 8 a.m. onwards hanggang sa dumilim, na-familiarize na yung manok ninyo. Nakabisado niya na yung paligid. So, no need na pong pailawan. Ayan. So, papailawan nyo lang po yan kapag sila ay 23 weeks old na. At ang pagpapailaw dyan ay 30 minutes lang. So, sabihin na natin dumidilim ng 6 p.m., sindi nyo yung ilaw nyo ng 6 p.m. to 6:30 for 1 week. And then, after a week, 6 to 7 for 1 week. After a week, 6 to 7:30, 6 to 8, 6 to 8:30, 6 to 9 p.m. Ngayon, dito po tayo, kadalasan, naiinip kayo sa tagal ng pangingitlog ng inyong mga alagang manok. Huwag po kayong maiinip. Ang importante po, kondisyon yung mga manok ninyo. Ayan. So, bigyan ko po kayo ng kwento. May diniliberan po ako. November 20, last month. October po ata. October 20 or November 20, nung 18 weeks nung manok nila, ito isang barangay captain, yung isa naman isang general sa PNP. Active pa sila sa serbisyo. Pero ang kausap ko palagi yung kanyang caretaker. Ayan. Diniliberan ko sila ng parehong batch, magkapatid, magka-batch. 504. Same number of chicken. 504 yung kay General, 504 din yung kay Kapitan. Ayan. Actually, kumpare ko si Kapitan. Ngayon, nung 18 weeks nung manok ni Kapitan, tinawagan niya ako. Pare, 18 weeks nila ngayon. So, mahingitlog na sila ngayon, pare, ganun siya. So, sabi ko, kako most probably. Kaya lang, depende yan, kako. Depende yan sa sitwasyon kasi nga unang-una hindi niya kabisado. 'Di ba? Ultimong yung huli ng manok, tinatanong niya sa akin kung ano daw 'yun, yung pag sinasabi yung nagkakakak ba. Oh, yan. Sa inyo, lalo na yung may mga alaga na, alam niyo na yun yung usual na sound ng manok. Lalo na kapag yung nandun na sila sa yung adolescence period, parang gano'n, nagdadalaga na talaga. Nagkakakak sila. Sign yun na malapit ng mangitlog. So, yun yung sinabi ko. Ayan. So, okay, sabi niya, tagal ng kwentuhan namin. After 3 days, tumawag siya. Biglang tuwang-tuwa siya dahil may nangitlog na daw. Isa. So, 18 weeks ang edad ng manok at 3 days nung may nag-drop. Okay? Dito naman sa kabila, yung kay General naman, nangitlog yung manok niya 18 weeks at saka 6 days. So, almost magna 19 weeks na. Ayan. So, pareho ko silang tinuturuan. Sabi ko, basta painumin nyo lang sila ng antibiotics para masigurado nyo na hindi sila sisipunin, or kung may sipon man sila, syempre magagamot natin. CXD3 para hindi sila magkamalarya. Vitamins para malakas at kondisyon yung kanilang katawan. And then purgahin. So, yung mga ganon. Ayan. Nung 20 weeks, nung mga manok, tumawag na naman sa akin si Kapitan. Sabi niya, parang 11 na daw yung kanyang itlog. So, sa madaling salita, dito naman yung tao naman ni General, in-advisean ko siya na sundin niya lahat yung sinasabi ko. So, sumunod siya sa madaling salita. Sinunod niya lahat ng advices ko. Si Kapitan, alam niyo, nainip. Nag-report si Kapitan, biglang 11 tray na yung itlog niya. Yung si General, 2 tray pa lang. Pero yung problema ni Kapitan,
nagka-prolapse, namamatay yung mga manok niya, sumasabog po yung puwet. So, doon natin makikita. So, mabuti na lang, sabi nung tao ni General, sinundan nila yung mga advices ko. Ayan, although naiinip sila. So, ganun po. Ayan, medyo lowbat po kasi yung battery natin. Kaya dagdagan po natin yung kwento sa susunod nating video. Magcha-charge lang po tayo. Sininyasan po kasi ako ni Green na 2% na lang. Anytime mamamatay na. So, hanggang sa muli, kita-kita po muli tayo sa mga susunod nating vlog. Ito po ang ating huling video ngayong 2025. Kita-kita po muli tayo next year. Subalit bukas na po yon, isang tulog na lang. Putukan na po mamaya, mag-iingat po tayong lahat. Lalo na yung mga mahilig magpaputok ng firecracker. Yung ibang paputok na lang po ang gawin ninyo. Thank you po. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Thank you.